Good evening po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo po ay nakarinig ng isang tinatawag nating story of vocation sa ating unang pagbasa. Habang nakikinig ako, bigla ko naalala nung kami ay seminarista, gusto ko nitong gawin sa mga kabataan natin. Meron po kaming workshop noon sa aming subject na spirituality at Bible study. Ang gagawin ho namin ay pipili kami ng iba't ibang story of vocation. Sa Biblia, alam nyo, maraming story of vocation. Yung pagtawag kay Abraham, kay Moses, kay David, sa mga hari, sa mga alagad. So pipili kami. Meron dyan yung vocation story ni Saint Paul, vocation story ni Saint Matthew. So idadrama namin yon. At isa po dyan sa mga pinipili namin noon ay yung narinig natin sa ibang unang pagbasa ngayon, si Samuel. Nung tinatawag siya ng Panginoon, hindi niya kagad nakilala. Akala niya si Eli ang tumatawag sa kanya. Kaya sa pangatlong pagkakataon, sinabihan na siya, ang Panginoon marahil ang tumatawag sa iyo. No, lahat tayo may story of vocation, mga kapatid. Yung pagtawag sa atin ng Panginoon sa ating misyon. Katatapos lamang ng piyesta ng pagbibinyag sa ating Panginoon. At sinasabi natin na nung tayo ay bininyagan, nakihati tayo sa misyon ni Kristo. Ano ang misyon ni Kristo? Kaligtasan sa mundo. Yun ang misyon na tinanggap natin. Iligtas natin, hindi lang ang buhay natin, hindi lang ang buhay ng ibang tao. Minsan naman tayo, ang galing-galing mong magligtas ng buhay ng ibang tao. Pero yung sarili mong buhay, pinapabayaan mo. Ay mali rin yun. Hindi rin naman yata yung kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Kaya nga, sa ating ebanghelyong narinig, kahit ang daming ginagawa ni Kristo, anong napansin po ninyo? Pagkatapos niyang pagalingin ang mga may sakit, sabi ang aga-aga, nga lang tayo dito, wala pa tayong misang umaga kapag weekdays, no? Si Kristo ang aga-aga nagpunta sa isang ilang na lugar at nanalangin. So, hindi pinapabayaan ni Kristo ang personal life niya, especially personal relation sa kanyang Ama. Kaya kung tayo ay marunong tumulong sa iba, magmalasakit sa iba, maglingkod sa iba, hindi naman kalabisan o kakulangan. Ang ingatan din natin ang sarili natin. Lalo na ngayon, uso ang sakit. Ang daming may sakit. Ingatan natin ang sarili natin. Kaya ano ang sabi ni Samuel? Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig ang iyong lingkod. Speak, Lord, your servant is listening. Mga kapatid, sa taong ito, wag lang ho nating antayin kung anong ibibigay ng Diyos sa atin. This year, tanungin natin ang Panginoon, ano pang gusto mong gawin ko para sa iyo? Speak, Lord. Tell me, what else do you want me to do for you? Not only for your family, for our church, for your barangay, for the community, for your kumare, for your kumpare, but for God. Ito ang assignment natin ngayong bagong taon. If last year, kumota at sumobra ka na sa kakahingi sa Kanya, this year, dagdagan mo ang gusto mong gawin niya para sa iyo at gawin mo para sa Kanya. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, huwag natin tatapusin ang pagsamba sa banal na misa nang hindi natin binabanggit, binibigkas ang mga salita ni Samuel na narinig natin sa unang pagbasa. At Panginoon, lalo na ngayong bagong taon, tulungan mo ako, tulungan mo kami, na huwag matakot, na huwag madamot, na ingatan ang aming sarili, na pahalagahan ang aming buhay.
Lalong-lalo na kung ang buhay na ito ay kaya mo pang gamitin, ay kailangan mo pang gamitin para sa mundo. Speak, Lord. Your servant is listening. Tell me, what do you want me to do for you? Amen.